Awit gamer natalo ng 69 million sa sugal. Grabe naman to. Ang laki niya, no? So kung isipin mo mga madam sir, no? Ganito kalaking pera papatalo mo sa sugal. Ang dami ng bubuhaying mahihirap nito. Kumbaga ang dami ng tao na kumbaga matutulungan nitong sa halagang 69 million, no? Tapos natalo lang sa sugal. Grabe naman. Okay, so ito mula kayo makagagawa Zapmen pa rin. So ito maiba naman tayo mga madam sir, mga repa, no? So dito muna tayo sa pinag-uusapan social media about kay Awit Gamer, na si Awit Gamer daw po ay naghihirap ng araw po ba talaga? Sinungaling, inamin na naghihirap 69 million pesos sinugal. So mga madam sir, so eto muna yung pinaka i-content natin for today's video, no? So ano to pinag-uusapan talaga to Sa ngayon kasi talaga sa totoo lang, maraming mga vlogger ngayon na galing sa baba, umangat na sa kasagsagan, no? Sa nasarurok na sila ng tagumpay is biglang lumagapak, bumagsak ngayon. So maraming mga ganto ngayon, no, especially sa Facebook, no, yung mga vlogger doon na nagpo-promote ng mga, alam na natin yon, no, kasi nga is tinanggal yung mga Facebook page nila kasi nga nagpo-promote ng mga sugal. So yun, so this time ito naman is ang sabi dito is natalo ng 69 million kaya lumagapak ngayon si Awit. So walang nasabing nagpo-promote siya ng sugal dito, pero anyway, so mga madam sir, para maiba naman po tayo, let's go, pa-play na po natin to mula kay Makagago. What's up men, let's go. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sama na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong matutunghayan ang pag-amin at pag-abante ulit ni Awit tungkol sa kanyang pagiging mahirap na daw, no? Huwag na natin tulagyan ng the biggest because this is something serious, mga kahombre. Wala lang the biggest. Hanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Meron na tayong 3 content videos ukol kay Awit Gamer. At ito na po ang Pang-apat na ika-4 to. na content natin. Sa last video ay tinalakay natin ang mga naging kaganapan sa buhay nito. Kung paano ito nagsimula, yumaman at naghirap muli dahil sa mga naging choices ito sa life. Ang dami pong lessons na ating napulot at mapupulot pa hopefully today. I suggest na panoorin nyo muna itong 3 ito bago kayo. So meron siyang latest yung 1 day ago, no? Ito yung content ni Makagago. Yung Awit Gamer naghihirap na. So after niyan, ito na po yung Awit Gamer natalo ng 69 million sugal na po. Panoorin nyo muna itong 3 ito bago kayo manood ngayon. Ano ba Napanood ang ko mga naman comments nung last video? Yan ang problema. Pag nasanay na sa mataas na Kilala ko cost yung of nag-comment, living or luho, pipilitin na lang na pekein ang sarili or mag-flex sa SOCMED kahit in reality, wala naman talagang ipe-flex. Nakakaawa sa kabilang banda kung totoo man. But lesson learned para sa lahat, na be humble all the time. Dapat ganyan. Be thankful Humble. sa blessing at magpakatotoo sa sarili. Tama. Awit sa'yo, awit. Awit sa'yo, awit. Magpakatotoo sa sarili. Shoutout DJMA yun na nag-tutorial yun dito rin sa YouTube, no? Kilala ko yung nag-comment na yun. That's the key DJMA. para sa prominent na repentance. Magre-repent nga ba si Awit sa kanyang pag-amin na totoo. video? O mukhang Mahirap na daw ako. Oo, totoo. Awit. Okay. Inamin niya. tahimik? Kapag kasi ang tao, mga kahombre ko, totoong nagre-repent, ibig sabihin, that's the last resort for you. Ibig sabihin nun, sobra ka ng mali. Repentance is the last thing na pwede mong magawa para sa iyong pagbabago. Repent! Ayun Repent. nga lang. Hindi naman porke sinabi mo repent, yun na yun. Fuck! Kailangan mo yang gawin. And yung pinakauna sa lahat, syempre aaminin mo lahat ng mali mo. Kaso dapat aaminin mo lahat ng kasinungalingan mo, totally lahat, to wash all your sin. Kaso, lahat ba ng kasinungalingan at kamalian ni Awit ay inamin niya? Tunghayan natin. I won't lie. I used to be a complete hater of Awit Gamer. I didn't like his attitude, the way he acted, everything. But seeing his downfall now, it honestly made me feel bad. No one's perfect and maybe I was too quick to judge. I genuinely hope this becomes a turning point for him. Everyone deserves a chance to grow and be better. Anyway, mga kahombre ko, isa pa to. Para sa'yo, kahombre, yes, everybody deserves a second chance. Pero
marami-raming chances na to sa life ni Awit. Hindi Yun to lang. first. Tandaan mo yan, ha? Dami ng- Napaka-bias mo sa akin. Totoo pala talaga. Kasi yung nasakyan ko na grab car, kasakay lang sila Awit gamer doon. Kasi finlex sa akin ng grab driver. Means wala na din siyang kotse. Kotse, oh. Nakakalungkot naman. Pero dapat maging lesson learned ito sa lahat. Hindi lang sa influencers. Yes. Yan yon mga kahombre ko. Wala naman akong magagarang sasakyan. Uulitin ko sa inyo. Ito mga kahombre ko, lagi itong sinasabi sa akin ng tatay ko. Huwag kang magyabang Yon ang dapat doon. kasi ngayong araw na to, nakapick up ka na kotse. Siyempre, yun na yung tingin ng tao sa'yo. Wow, naka-pick up. Laki ng kotse. Solid, man. And So yan talaga yung pinaka naging number 1 na naging ayaw ng mga tao sa kanya, no? Yung naging biglang mayabang, no? Yumabang talaga ng gusto, no? Ang dami nakapansin, kaya parang sa ngayon is ang daming nung kasagsagan niya is ang dami nakapansin na nagyabang, ang daming naiinis sa kanya. Ngayon nung nasa rurok siya, 'di ba? So sobrang naiinis lang yung mga tao. So this time nung lumagapak siya ngayon is marami nang natutuwa. Parang bumaliktad, no? So imbis na matuwa ka sa tinatamasa ng isang tao, is naiinis ka nung nasa taas siya. Nung lumagapak, bigla kang natuwa. Di ba? Baka baliktaran yung nangyari ngayon. Kasi nga, maraming galit sa kanya nung nasa taas siya, nung kasagsagan niya, natarurok siya, nung mayaman siya, nung mapera siya. Kasi mayabang siya, kaya maraming naiinis sa kanya. So this time, nung lumagapak, di ba, tinatawanan na ngayon siya, natutuwa ngayon sa kanya, di ba? Yan yung pinakang nagiging problema ng bawat tao. So, galing ka sa hirap, dapat kasi, pagka alam mong galing ka sa hirap, ang gagawin, ang ano mo is umangat ka. Pak, wag kang mayabang. 'Di ba? Wag mong parang i-down yung mga taong ganyan lang kayo, hindi nyo kayang abutin kung nasan ngayon ako. Eto na ako ngayon, 'di ba? Flex ka ng kung ano-ano kayamanan mo, 'di ba? So ang tawag doon is kayabangan. So maraming ganyang mga vlogger, no? So hindi lang si Awit. So ang dami. So lahat ng mga yon halos ngayon is hindi naman sa pag-aano, sad to say, is lumagapak talaga ngayon. Kasi nga, ayun yung pinakang sinasabi ng iba na karma, 'di ba? So alam mong nasa taas ka, no, i-maintain mo dapat, be humble lang. Ganun. So yung pagiging mayabang dapat tanggalin natin 'yan. Galing ka sa baba, umangat ka, 'di ba? So syempre isipin mo magiging ano ka sa ibang tao na dapat tularan nila ako, 'di ba? Maging good example ka kumbaga, no. Tapos syempre habang sa taas ka, ngayon, i-maintain mo na ito, hindi na ako pwedeng maging ano ako, 'di ba? Kailangan sa lahat ng mga ginagawa ko, natutuwa yung mga fans ko, natutuwa yung mga tao sa akin, hindi naiinis. Kasi once na lumagapak ako, maraming matutuwa. Ganun ang iisipin mo dapat, mindset. Kaya dapat be humble lang. Palaging humble, palaging nasa lupa. Huwag tayong magyayabang kahit sobrang nasa taas na tayo. Yun lang para sa akin. ng tao sa'yo, wow, naka-pick up, laki ng kotse, solid, man. And then, all of a sudden, next year, lakad ka na lang. People will start asking, Uy, naka-pick up to last year ba't lakad ka na lang? kaya laging fit on the ground. Yun ang Ibig sinasabi ko, sabihin di ba? nun, hindi porke meron Palagi ka sa na, lupa. obligatory ka na ipakita yon sa lahat. Yan ang sinasabi Ipagtultulan ko sa rin. lahat, ipamukha sa lahat na meron ka Oh. at mas ka sa Piniplex kanila. kasi. Be humble. Isa po yan, mga kahombre ko. So totoo naman na kung ano yung meron ka, may mga nagsasabi rin, naniniwala din ako sa sinasabi na kung anong meron kang achievement, pwede mo i-flex mo. Pakita mo na ganito kasi dahil sa kasipagan ko, dahil sa pagpupursige ko kaya nagkaroon ako ng ganito. Pero hindi ko to niyayabang. Parang yung iba kasi yung sa parang nag-flex lang ng achievement sa talaga niyayabang yung achievement. Para sa akin ganun, no. Iba kasi kapag baka naman kasi ang ginagawa mong pag-flex is ito sobra na, parang iba na, no. Ang nagiging ano ng tao is kayabangan na to. Sobrang yabang naman, parang ganun. Iba na, so hindi na nila iniisip na piniplex lang yung achievement niya. So iba na, no. Ganun kasi yung nangyayari kay Awit Gamer. So sobrang pinakikita niya lahat ng mga kung ano yung nasa kanya. Kaya ang nasa isip ng tao is nayayabangan na sa kanya talaga. Di ba? mga pinanghahawakan ng mga legitimate na mayayaman ang pagiging humble. Yun, Usually, ang tunay na mayayaman, bumibili pa yan ng bahay sa sobrang kabukiran, bukid, para ma-feel nila
na paminsan-minsan, mga kahombre ko, kailangan nating makibagay. Ganyan po ang totoong mayayaman. Hindi na kailangan na kung ano-anong pakitang magarang kotse, Yan. madaming ginto, Yung mga ano no niya, no? need, man. Sports car. The presence itself tells you everything. Real talk yan. Real talk talaga yan, mga kahombre ko. Ngayon, pag bibigyan ko kayo, let's do real talk. Kaso wala. In this case, hindi po nangyari to sa ating kaibigan na si Awit. Sa nagawang video ni MG, halata naman na tinamaan talaga si Awit Gamer. Ako'y nagpapasalamat sa inyo, mga kahombre ko, kasi hindi lang si Awit Gamer ang nakakapanood, no, ng mga videos na ginagawa ko, mga reaction videos, mga pangkikritik natin, no. Halos lahat, mga kahombre ko, ng kinikritik natin, yung mga influencers na sinasuggesta natin na kailangan nilang mag-sorry kahit big pa yan, napapag-sorry natin, lalo na't mali. Mga influencers na hindi mga mabababa ang ihi, matataas ang ihi. Pagka-video ko, the next day, gagawa na sila ng isang video na nagpapakumbaba. Yun. Patawarin mo na ako! Yun yung gagandahan din kay Makagago. I'm very happy. Ibig sabihin, mga kahombre ko, yung ating samahan, kahombre at MG, works. Kasi mga kahombre ko, yung mga video po natin ay for complete awareness na lang. Hindi ito paninira. This video, o yung mga video na Yan din yung nagugustuhan ko kay Makagago. So, totoo lang yung dati, unang panood ko talaga dito sa video niya, is parang ano ako, sabi ko, grabe naman to. Para siya, grabe tinitira niya yung taong ito, kilala to Hindi ba siya natatakot dito? Hindi ba siya na, ano na, parang masyado niyang binabatikos? Kaya, ganun ako dati kay Makagago, no? So, this time, sa dami na kunang napapanood din na video sa kanya, na napapansin ko na iba rin, iba ang gusto niyang ipaabot sa tao, no? So, sinasabihan niya ng ganon yung mga taong may mga nagawa, para at least mamulat yung mga taong nakagawa ng ganon, para 'di ba isipin ay oo ganito, no. Yun yung nagugustuhan ko dito. Kumaga real talk lang talaga si Makagago. What's up, man? Kaya okay sa akin si Makagago. nagawa ko ay ginawa namin ng aking editor para mapareflect kayo. Yun. Totoo naman yun. For Ito naman. you guys to reflect sa ginawa nyong kamalian. For you guys to don't repeat it ever again. Hindi to paninira. para di mo You need to naulitin. understand kung saan patungo ang context na po. Yeah. Napanood ko Ito yung video niya. Video ng mga gago, naghihirap ko na daw. Ano? Naghihirap ko na daw. Ako? Alam mo, ganito yan. Ito yung totoo Ikukwento ko na sa mga viewers ko, sa mga followers ko. Ito, wala na akong para itago. Kasi, syempre, pinost na ako Ha? Ginano na ako, nireact na ni Makagago di ba? Okay, papaliwanag sa inyo. Ako talaga, nawalan ako. Lubog ako ngayon. Hindi dahil nawala ang sugal. Hindi yun. Hindi dahil nawala ang sugal, kaya lumubog ako. Hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng sugal. Alam mo kung bakit? Almost 2 months, 3 months, hindi ata ako nag-promote ng sugal. Kahit i-check nyo yung page ko. Ano to? May nakalimutan kang burahin, kaibigang Awi. Yari. July 1, bang! Ano yan? Akala ko ba 2 to 3 months ka nang hindi nagpo-promote ng Oo, sugal? nasilip. Kesyo, alam mo na yung feeling nang mawalan dahil sa sugal. Wala akong pinromote na sugal. Bakit? Alam mo bakit? Silip na Nararamdaman Makagago. ko na yung sistema na nagsusugal. Bakit? Kaya ako lumubog. Kaya ako naghihirap ngayon. May pagkakamali ako sa buhay na hindi ko naingatan yung mga meron ako ngayon. Repentance closed. Kasi nagsisinungaling, mga kahombre ko. It's over. Wala na pong repentance. Paldo dito, And I'm try mo. mad now. And very disappointed. July 1 lang yun, Kasi akala ko okay. Mukhang okay yung video, mga kahombre ko, kasi nakakaawa. And then nagsinungaling. So, sinungaling ka. Na naman. So, repentance over. Walang repentance na nangyari. Umpisa pa lang, sinungaling agad. At least umamin ka na nagsinungaling ka sa akin, di ba? Nice. Thank you. Matagal na po akong tumigil, halos 3 months, 2 months ata or 4 months something na po ako. July 1 lang na po yun. yung page ko. 4 months something di na po ako nagpo-promote. ng sugal July 1 na dati. yun, no? Kasi nalulog din po ako sa sugal. Putang ina mo! Uy, grabe. Usually, yung mga taong nagsisisi, wala na yon, mga kahombre ko. Lahat na talaga ng totoo ilalatag mo. Siyempre, yun na yun eh. Nakatodo ka na eh. Ba't ganon? Parang nasa evolution ka na para sa perfect form and then bang, tumigil ka sa gitna. Wala na. What the hell, man? Ano ba naman to? May mga naging live din si Awit noon sa mga panahon na yan. Pero dinilit niya na ngayon. Dahil nga sa nangyari. Alam nyo na yon. Yes, Nasa oh. repentance story ka na ng buhay mo. Kasi umamin ka na
Na-expose ka na eh. So umamin ka na, wala ka ng choice. And that's good. That's repentance. Tama? Nagsisisi ka sa mga pinaggagawa mo. Tama? Ayan ang madalas mong sinasabi. Pero, sa bawat influencer na kaibigan mo kuno, no? Na pinupuntahan ka ngayon, iba-iba ang mga nagiging statement mo. Uulitin ko, mga kahombre ko, Sinungaling kapag ikaw nga. ay nagrepent, dapat di ka magsisinungaling o nagsisinungaling. Yan yung mga pangunahing mithiin, no? Para maabot mo yung salitang repentance and maging successful ka in life. Okay. Makabalik ka sa kinang mo. Tama? Ganun naman yon mga kahombre ko, di ba? Tama. Kaso lang, awit, dito sa interview mo dito, ang sabi mo, Wala, zero balance ako. Kung makikita nyo yung bangko ko, wala po talagang laman. Zero balance po. Ang laman lang po is 97 pesos. Yan po yan, totoo. pero sinabi mo din before, Nakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang beses sa isang araw. Ang dami na nakakain sisilip. ka kahit ilang beses isang araw, tapos dito sabi mo 97 pesos na lang pera mo? It doesn't turn right, man. Ano ba ang totoo sa hindi sa pagkakataon na ito, Yari, Awit? ah. Kasi kahit yung mga tao sana, o yung mga fans mo, na gusto ka sanang tulungan, Oh. ewan, nahihirapan din up till now. Hindi nila alam ano ba. Ano ba yung Totoo totoo? na ba talaga to sinasabi ni Awit? O kabalbalan na naman? Parang noon lang, yung sa Coke. Sabi mo, Siyempre, dahil hindi tayo umiinom ng tubig, Coke. Yan. Hindi kasi ako nainom ng tubig. 2013 pa, hindi na ako nainom ng tubig. Bakit? soft drinks lang ang iniinom mo. Bakit ganon? Ano ba talagang totoo sa hindi, Awit? Mga kahombre ko, ganito kasi yan, ha? Para sa mga taong makasalanan tulad ko, at syempre tulad ni Awit, repentance is actually the only key. At pag hindi mo ginawa yan, walang mangyayari sa buhay mo if you believe in God. Walang mangyayari sa buhay mo, wala. So, hindi mo rin siya pwedeng lockdown. Kasi pag nilockdown mo yan, you'll be the same person, paangat o pabagsak mo. So, it's not gonna work. Kasi yun pa rin ang iyong utak. I-surrender mo ang iyong buhay sa Lord. Ayan dapat talagang ginagawa mo ngayon. Kaso, para Iwasan yung ikaw pagsisinungaling. ay tanggapin ng may kapal at para naman buong-buo kang tanggapin, aba, minimum, magsabi ka naman ng totoo. O yan, Totoo. sabi na eh. Ha? Huwag ka na Hindi yung magsinungaling. Minsan, oo, minsan hindi pwedeng ganon. Totoo lang. Sa ganitong chance, sa ganitong ginagawa mo, it's not gonna work. Marahil pwede ka magpaawa. But people will continue on asking, ano ba ang totoo talaga, Awit, sa hindi? Pera, sasakyan. Ito yung bahay ko sa Kainta, sa Ageda. Ito totoo nun. Isasalambulat ko na. Talo ako sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million, men. Grabe Talo naman, laki lahat. niyan. Sa Okada, Soler, Ang dami sa ng Newport, bubuhaing mga sa ano yan, COD. Lahat yan pinunta ko. Palaboy. Kahit pumunta kayo ng Sa- sugalan, alam nila kung paano ako tumaya, alam nila kung paano ako magsugal. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon, nalulung ako sa sugal. Nalulung talaga ako. Diba? Nalulung ako sa sugal, pre. Imagine ninyo mga kahombre ko, this is very, very sad. Nawalan si Awit ng 69 million pesos mga Grabe kahombre ko. yun, no? And see, lahat ng sources ni Makagago Wazabman galing sa mga kahombre niya, lahat legit. Saan mo nakuha yung information na yan? Sa huli, hindi na siya makapagtiis. Sinabi niya na lang mag-isa at kusa. Totoo lahat yung mga bulong-bulong ng mga kahombre ko sa akin. And it's very sad. Lumabas na po lahat. 69 million pesos mga kahombre. Sinayang ng tao na ito. Grabe, dahil no? sa sugal. Why me? This is crazy. At eto, Totoo. marami akong pinagkautangan. Totoo yun. Totoo yun, may utang ako. May nag-comment doon, 10K na lang balance mo, ang hirap mo pa singilin. Totoo yun, bakit? Kasi kapos ako ngayon. Totoo yun. Hindi para itago ko sa inyo, hindi para magpakatago pa ako sa inyo. Totoo yun. Kapos ako talaga ako ngayon, kapos na kapos ako. 50 mil ang utang ko doon. Pre, binayaran ko yung 40, una 20. Sumunod 10 hanggang sa naka-40 ako. 10,000 na lang ang utang ko, balance ko, hindi ko mabayaran ngayon. Totoo yun. May utang pa ako. Pre, marami akong utang. Kay Foreign Germs, may utang ako kay Foreign Germs. Totoo. Kay Norbin,
May utang ako doon, pre. Kay, eto para alam nyo ayan, ilabas nyo na lahat. Oh. Kay Jonah Renz, umutang ako dyan, pre. Yun yung mga nagpautang sa akin. Yan. Sa sapatos, pre, ito kwento dyan. Meron kasing tao akong nabilihan ng sapatos. Actually, nakuha ko na yung sapatos. Nakuha ko na. Tapos nautangan ko pa. Ngayon, nakapaghulog na ako doon. May balance ako, 103,000. Ngayon, hanggang ngayon, meron akong 103,000 na balance. Meron. So, hindi ko pa bayad yun hanggang ngayon. Tapos, meron pa ako, pati kay may utang ako. Amy Sebastian. May Grabe. utang din ako dyan. Lugmok na. Hanggang ngayon. Kaya din, isa pang vlogger, kay Erwin, may utang din ako dyan. Pre, ang dami kong pinagkakautangan hanggang kay Ron Susan, may utang ako dyan. Promise, tol. Pero, Grabe, sa dami. inyo, sabi ko sa kanila, makabawi lang ako. 'Di ba? Pati yung isa, sa sugalan, may utang din ako dyan, pre. Sa sugalan. Lahat naman yan, kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, bigyan nila ako ng time. Dahil hindi ko naman sila tatakbuhan, pre. Nagpapakatotoo lang ako, hindi ko sila tatakbuhan. Okay? Andito lang ako, puntahan nyo ako dito. Sa Quinta, andito lang ako. Hindi excuse to, Awit, for your information. Nung pinautang ka ng mga tao na to, immediate yon na pagpapautang sa'yo, mabilis. So, hindi siya okay na parang pinapalabas mo sa video na, Okay lang, basta hindi naman ako tatakas. Nandito lang ako. what if yung mga inutangan mo legitimate na nangangailangan din exactly like you? Paano na yon? So, hindi siya totally excuse, Awit. Parang ang ginawa mo kasi, nag-file ka ng bankruptcy, pero binabawi mo at hindi totoo. You will be accountable for that. Because unang statement mo pa lang, July 1, no? kasinungalingan na agad. Ayan yung nakakalungkot na part, Awit. Nasa maayos ka na na posisyon eh. Ayan na, nagsasabi ka na kuno ng totoo. Sinabi mo na, inamin mo na, dami mong utang, bumabagsak ka, and then yet nagsinungaling ka pa rin. Lutang na lutang. Eh, makagagang galing magsilip eh. Talagang, pag gumagawa siya ng content, talagang hinihimay niya talaga ng gusto. No? Biruin mo, no, nasilip niya pa to, July 1, di ba? Nag-promote pa si Awit Gamer, no? Tapos sinabi niya ni Awit Gamer na 2 months, 3 months, matagal na siyang hindi nagpo-promote daw ng sugal. Galing din talaga, makagago. Bumabagsak ka, and then yet nagsinungaling ka pa rin. Lutang na lutang. Pukin ng ina. Bakit, man? Okay na sana. Alam mo yon? Okay na sana. Imagine niyo mga kahombre ko, merong mga influencers ang nagpautang kay Awit tulad ni Foreign Germs, Jonah at kung sino-sino pa. Because these people are Jonah, poor. wala na Kasi rin mga yan, kahombre ko, eto bali-balita lang, no? Between us influencers. Kung kani-kanino daw po nagme-message si Awit na mga influencers para manghiram. Pero hindi nila pinahiram because they know na may pinaglululungan itong tao. Oo, dahil Most nga may probably itong sugal. Foreign Germs at Jonah Renz, they are just too good. Hindi nila matitiis o natiis ang tao na ito pinahiram nila. Pero hindi lahat ng mga influencers ay pinahiram si Awit. Pero marami na siyang nilakaran. Nakarating po sa akin lahat yan. And sa mga pangalan na talagang mga sikat din. It's very sad though. It's very sad. Pero uulitin ko, inamin naman niya, nagkamali siya ng pag-manage sa kanyang pera. Diba? May pagkakamali ako sa buhay. Sa sarili ko, almost 69 million ubos. Pati yung mga sasakyan ko, ubos. Diba? Pero ang pagkakamali, ang tao pag hindi nagkamali, hindi matututo. Ngayon natuto ako. Oh, yan. Tama naman mga kahombre ko na matututo pa siya at Okay. marami pang oras dahil ang bata niya pa. Everything has time. Pero mga kahombre ko, hindi to understandable masyado kasi paano nangyari na mismanage mo, meron kang ama't ina na nandyan sa tabi mo, meron ka pang kuya. Paano nangyari na hindi ka nila natulungan, no, sa oras na yon mismo na winawasak at sinisira mo ang buhay mo? Pare, no, Awit, Putang ina mo. maling-mali ang iyong ginawa. Isang pagpapakita na napakahina mong klase ng tao. Ayan para sa akin. Alam mo kung bakit, Awit? I am here. Nakaka-message mo ako, di ba? Tinatawagan mo pa nga ako bigla eh. Minsan hindi ako makasagot kasi ang stupido ng mga oras ng tawag mo. Pero pag nag-message ka, nasagot ako sa'yo. And dumating din sa point na pinagsabihan din kita. Pinagsasabihan kita, Awit. How many times? Tama hindi? Personally, sa phone call. Hello? But you never listen. You never listen. And yan yung nangyari sa'yo. I knew it! Kasi you were very young nung napakarami mong pera. Dami, At oh. tinulungan mo ko. At tinulungan ako ni Awit, mga kahombre ko.
sa maraming bagay. Pero yung isang bagay, hindi ko makakalimutan na tulong niya sa akin. Alam mo na yon, Awit. And napakalaki ng pera na naipasok ko sa buhay ko dahil doon. Dahil sa tao na yan, dahil kay Awit. Gusto ko yun ibalik sa'yo, Awit. Noong mga panahon na yon, na kumikita ka, kaya kita kinakausap. Pero wala eh. Napansin ko na overwhelmed yung utak mo sa pera. No? That's science, bitch! But I was here, man. I am here. Alam mo yon, nandito ako para isang message mo, tatawagan naman kita kung may problema ka sa pera. I-explain ko sa'yo yung tama at hindi. Ang dami ko nang natulungan ng mga influencers na ganyan, Awit. Ewan ko ba, para akong priest. Pagdating sa pera. Kasi magaling akong humawak ng pera, mga kahombre ko. Very good. Marami akong naibabato sa mga kapwa influencers ko behind the scenes. Ganto, ganyan. Sa awa ng Diyos, it's very effective. Kasi yung mga tao na malapit sa akin, kahit papano nasalba ang buhay nila. Sayang, Awit, man. Sayang. Totoo yung sinabi ng mga gago, halos pantay lang kami natin yan. Mga gago, kahit panoorin nyo, reviewin nyo yung video niyan. Halos pantay lang kami yan, halos di kami nagkakalayo na estado ng buhay niyan. Pero ngayon, kahit kay Merck, pre, di kami mga nagkakalayo ng buhay dati niyan. Pero ngayon, ang layo na kasi bakit? Sila kasi pinag-ingatan nila yung pera nila. Ayun. Dinala nila sa tama. Ako hindi, pare. Aminado. Nasilaw ako sa pera, nalulung ako sa sugal, pero hindi ako nagbisyo ng kung ano-ano yung makakabawal na gamot. Goods yun. Totoo yun, mga kahombre ko. At some certain point, mas mataas pa si Awit sa akin. Rinto kasi siya lang naman tumulong sa akin din eh. Sa second part ng aking career na pag-angat sa pera, si Awit yung nakatulong sa akin, mga kahombre ko. Real talk, man. Awit helped me. Pero sa diferensya niya, hindi ko sinayang ang pera. Hanggang sa ultimong sentimo, nandito, nasa garden ko, mga kahombre ko. Ang ibinili ko isang bulaklak, nasa garden ko. Wala akong tinapon kahit piso. Look at me, man. Paulit-ulit lang t-shirt suot ko, puro white. Hindi ko kinailangan magyabang-yabang, man. No need. And yet, till now, nandito pa rin ako kung nasaan yung posisyon ko noon, nung panahon na magkasabayan tayo. Grabe yung ginawa mo na to. Nakakalungkot, man. Sunod yun, pre. Alos 5 months ako nagsusugal, tuloy-tuloy. Walang palya. Yung 69 million na yun, pre. Ang ano ko nun is 100 million lang, pre. Enough na ako. Enough na talaga ako. Business na sana ako. Wala. Hindi rin totoo yan, mga kahombre ko. Because if Awit won 100 million pesos, matatalo niya rin yan sa ganung mentalidad. Hindi siya mag-over. Ganyan po ang working ng sugal sa buhay ng tao. Totoo naman yan eh. Totoo naman yun. Ako naman, wala akong ganyang experience. Hindi ako nagsusugal. Sino bang linoko mo dyan, MG? No, never. Bagong taon, bagong buhay. Pero yung ganyan, kahit hindi Joke totoo lang. yan sinabi mo, Awit. Pag naka-100 milyon, alis ka na, not true. Hindi totoo. Pag naka-100 milyon ka, matatalo mo pa rin lahat yon. Kasi nga, walang nagtuturo sa'yo. Hindi ka pa magpa-advise. Kumbaga, wala man lang isang taong nakakatanda ang nagsasalita sa'yo. Pero may kapatid ka. Vamos. Nandyan ang iyong kuya. Nandyan ang iyong ama. How come hindi ka nila tinulungan? Ayan, dapat question mo yan sa sarili mo, Awit. Question mo dapat yan sa sarili mo, bakit hindi ako natulungan ng aking pamilya? Pero ang tanong, nagsabi ka ba sa iyong pamilya? Sa tingin ko, yes. Madalas kayong magkakasama eh. Madami nyo nga content together. Then bakit hindi mo yan ginawa? Kaso lang, adult ka na. Pag di ka lumapit, hindi ka tutulungan. Ganun lang naman yun eh. Normal lang yun, Awit. Kaya yung mga ganyang bagay, dapat hindi mo kinahihiya yan. Tama yan. Pero imaginein mo, kung hindi ko pa yan sinabi, hindi mo aaminin eh. Di sana nabaon ka sa nakaraan mo, parati mo pa rin lolokohin ang iyong mga viewers. Yan lang ang habol ko sa'yo, Awit. Gusto ko magsabi ka ng totoo para maka-move on ka na sa life mo. Hindi yung mabaon ka sa nakaraan mo. Yan lang. I'm very happy na inilabas mo na. Finally, wala nang kulang sa buhay mo. Tapos na. Now you can move on. Pero meron pa rin kasinungalingan and that saddens me. Sayang, pero it's okay. Tanggalin na natin yung kasinungalingan. At least umamin ka, man. This is partially good for you, man. Bilang tao ka and sa soul mo. Now, pagtapos ng video mo, for sure, you felt, Finally, yung bigat sa balikat ko nawala na. totoo yan. Kasi nagsabi ka na ng totoo, hindi mo na kailangan maglagay ng maskara sa social media. Because okay ka na. Ganun lang naman yon, mga kahombre ko.
Hindi mahirap maging totoo. Ewan ko ba sa mga lintik na ito, bakit hirap kayong magpakatotoo? Ano yung sabi mo? Ano yung sabi mo? What the hell, man? Nagmumukha akong matalino pero hindi ako matalino. Magpatingin ka. May something ka sa utak mo. I'm just being real. Yun lang yun. Wala nang iba kasi sa panahon ngayon, puro fake, puro pagpapakita ng kung ano-ano mga bagay na hindi naman sa kanya. Puro ganun puro fake news, AI, hindi mo na alam anong totoo. I'm just being me. I'm just being real. Kaya kayo lahat tinatamaan. Akala nyo ang talino ko is not true. Mga bobo! Hindi ako matalino. Totoo lang talaga ako. Yun lang ang diferensya ko sa inyo. Bobo! Abo mo, pare! Mga kahombre ko o sa mga influencers na nanonood dito. Be real. Try nyo. No, no way. I don't want to do that. Ang ganda ng buhay, guys. Hindi mo Mga naman men. kailangan mag-flex na meron kang 1 milyon, 2 milyon. No need, man. Wala rin akong pera na kayang i-flex dito sa social media. Kung hindi mo talaga kaya yon, no need na mag-flex ka ng ganon. Normal lang, stay who you are. And believe me, man, aangat at aangat ang viewers mo bilang ikaw influencer. Totoo yan, even in life. Kung hindi ka man influencer, yan talaga mangyayari sa'yo. Totoo yan. It's very real. Yun, kaya kung mapapansin nyo, nagbebenta ako ng mga pre-love na mga hindi ko na ginagamit. Okay lang, i-bash nyo ako, pre. Sabihin nyo, kinarma ako. Okay lang yun, pre. Pagkakamali ko to Kiniklaim ko sa sarili ko to. Pero tatandaan nyo, hindi nyo pwedeng tapakan yung pagkatao ko. Bakit? Kasi ako, bata pa ako nung nalulung ako sa sugal. Kaya ko pang bumangon. Bata pa ako. Yung iba nga may edad na nalulung sa sugal, dumaon. Mas mahirap yun. Ako, kaya ko pang bumangon pataas ulit. Sanay ako sa ganitong buhay, bakit? Kasi galing ako sa hirap. Pero hindi ko nadadanasin bumalik ulit doon. Nakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang beses sa isang araw. Totoo din yan. Kasi mga kahombre ko, may boost na siya. He is awit gamer. Kahit anong gawin natin, he is awit gamer. Na-build na niya yung pangalan niya. Dati nga, nahirapan siya. Dati talaga mahirap kasi from the scratch, zero. Sino ba si awit gamer? Ngayon, ang dami nang nakakakilala kay awit. It will be easier, but tough. Kailangan mong maging consistent at kailangan mong maging totoo. Otherwise, wala kang credibility sa mga tao mo. Yun talaga legit. Ako naniniwala ako na tama yung ginagawa ko. You need to be real, awit, from now on. Alam mo yon? Kasinungalingan, kalimutan mo yan, man. Kalimutan mo yan. Kung totoong magre-repent ka para sa pagbabago ng karakter mo sa social media, sabi mo lahat ng totoo, awit. Yun lang yon, man. Do not lie. Ayun yung gusto nyo malaman, naghihirap ako. Yung totally daw, naghihirap kasi may bahay pa ako O yung bahay ko, sinasabi nila na nawala daw. Opo, nawala po talaga. Bakit? Binenta ko para makapagsugal ako. Yun yung totoo. Kaya dito ako nakatira. Yung bahay ko doon, na Awit Mansion, wala na yun. Nabenta ko na po yun. Asan yung pera na pagbentahan? Talo po sa sugal. Mga bahay niya, binenta niya daw lahat. Binenta lahat ni Awit ang kanyang bahay, tapos pinangsugal. Kaya ang tagal ko hindi nag-promote kasi naranasan ko yung nararanasan yung mga naglalaro ng sugal. Hindi dahil nawala Hindi dahil nawala ang sugal. Saka ako naghirap. Naghirap ako kasi nalulung ako sa sugal. So in short, sinasabi niya dito na hindi dahil sa online gambling kaya siya humirap, kundi dahil sa mga choices in life niya. Sa akin, mga kahombre ko, alam niyo yun, totoo naman yun. Choices in life ni Awit kaya siya bumagsak, lumagapak ngayon. Sayang, he could have done better. You just needed a mentor. I was here all the time, man. All the time na kailangan mo sana, I was just here. One call away. Isipin mo yon, man. May contact ka sa akin. What the hell? Kailan, tol? Mga tao, ibang tao na kokontak mo, bakit di mo ako makontak? Tinatawagan mo rin ako dati. Diyos mio naman. Dating-dati lagi mo akong tinatawagan at kinakausap. Kapag walang-wala ka na sa buhay, yung mga kaibigan at mga taong tinulungan mo, wala na sila ngayon. Ako, hindi ko sinusumbat. Yung mga taong tinulungan mo ngayon, wala na sila, pare. Hihingi ka ng tulong, hindi mo na mahingi ng tulong. Ranas ko yan ngayon. Yung mga taong kaibigan na mga nakakasama ko sa bahay ngayon, wala na sila. Pare, asan sila? Lahat sila, kwento na lang. Binila mo ng motor, binila mo ng cellphone, pinatira mo dito sa bahay. Wala na sila, pare. Wala sila natulong sa akin. Na 5 butas. Sila pa ang may napala sa akin. At ngayon, sinasabi po ni Awit na wala na siyang kaibigan.
Ayan yung pinaka-normal dito sa mundong to, Yes. Awit. Kapag wala nang Ang pera. mapapala sa'yo, wala ka na, basura ka na, Awit. Basurang basura Wala kang ka pera, na. wala lang Ikaw, kaibigan. kinangina mo kang tanga ka, nakakainis ka. Normal yun, huwag ka nang magtaka. Isa na lang ang dapat mong gawin sa buhay mo. Tuwid, magpakatotoo, huwag magsinungaling, at Yun. lalong-lalo na mahalin mo ang pamilya mo. I refuse. Ang tunay na strength mo ay nasa asawa at mga anak mo. Kalimutan mo na lahat ng mga tolongges na Tolongges. demonyo sa utak mo. And there, you can rebuild yourself. Trust the process, man. Legit yan. Yung mga fans mo, akuin mo ulit. Salikupin mo lahat ng mga nagmamahal na fans mo sa'yo, naniniwala sa'yo. Show them na karapat dapat kang panuurin. Alam mo kung bakit, Awit? It is a privilege na pakinggan ka ng mga tao. Putang ina nyo. Wala namang pakialam ang mga tao kasi what we're doing is for free. Wala namang bayad to pagka-click. Nakadepende sa kanila yan kung papanurit at pakikinggan kanila. Kaya you should always rely on this thing. Pag pinakinggan ka ng mga tao, ibig sabihin, isa na yung napakalaking pribilehiyo. Kasi you are wasting their time, you are wasting some of the space there is sa kanilang mga utak. So imaginein mo yon, Awit. Sa time pa lang, Awit, talon-talo na sila sa atin. Kaya it's a privilege na tumitigil yung mundo nila at pinapanood nila at pinapakinggan kanila. Ang minimum na pwede mong ibigay sa kanila ay lesson at pagiging totoo mo sa kanila. Yung tipong may matututunan naman sila dahil sa'yo. Or else, meron kang mapapakita na wow, okay, inspirasyon para sa kanila. Hindi yung puro kabulastugan ang gagawin. Tulad noon, Awit, puro flexing kahit hindi sa'yo. Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. O yan, so 'di ba mga madam sir, mga repa, no. So, base sa napanood natin, talagang masasabi natin dito, no. Ang sugal is talagang walang nagagawang mabuti sa isang tao. Yeah. So, isa yan sa sumisira ng buhay ng bawat Pilipino, no. Talaga naman walang masenso sa sugal, no. Andiyan yung papanalun ka lang sa umpisa. Manalo ka, hindi matatalo ka. Manalo ka ng ganto kalaki, matatalo ka ng mas ganto kalaki. Diba? So ganun, no. Kaya sa mga ano diyan, abay, tigil-tigilan niyo na 'yan. At isa pa, syempre sa pinaka-aral na napulot natin sa content na to ni Makagago, what's up, man. Dapat talaga paalagi na sa lupa. Kung ikaw ay nagmula sa baba at bigla kang umusbong umangat, tumaas, nasarurok, natagumpay, kasikatan, di ba, kasaganahan sa buhay, panatili mo pa rin paa laging nasa lupa. Huwag kang maging mayabang. Humble lang palagi. May mga kilala akong ganyan, mga artist, no? Kumbaga sila yung may karapatang magyabang, pero hindi sila nagyayabang. Alam na natin kung sino yan. Kung nasa content kita lagi, kung nasa channel kita nanonood ka lagi, alam mo kung sino yung mga artist yan. Mga artist na yan, no? Kung may karapatang magyabang, ika nga ni Glock9, may karapatang magyabang, pero hindi nagyayabang. Yun yung mga pinagpapala, no? Yung laging nasa ano lang, nasa baba lang lagi. Nasa kasikatan na, pero hindi nagyayabang. May mga ganyan. Pero si Awit, ayan. Yan yung mga yan yung si Awit is ang daming basher dito sa ngayon. Talagang ano siya, kumbaga karamihan ng mga mababasa mong comments sa mga content na kino-content yung nangyari sa kanya, sasabihin karma is real. Sasabihin is mayabang ka kasi, di ba? Ganun yung sinasabi sa kanya. So wala akong halos nabasa na naaawa sa kalagayan niya ngayon, no. Wala akong nababasa na nagsasabing wag niyo naman i-bash, wag yung ano, wala akong nakita. Puro na lang ano, puro pang babash sa kay Awit. Kasi nga nakitaan siya ng kayabangan nung kasagsagan niya, no. So ganun, no. So sana tayo bilang isang nasa baba at umangat, no, panatilihin mo lang na i-maintain mo na yung pag-uugali mo dati nung kung ano ka pa lang nasa baba ka, dapat nung umangat ka i-maintain mo lang, wag masyadong mataas ang ere mo, di ba? Tumingin ka pa rin sa baba, diba?
Dahil kapag ka tinamaan ka ng sinasabing karma, babagsak ka, maraming matutuwa sa pagbaba mo, pagbagsak mo. Imbis na maraming malungkot dahil sa bigla kang bumagsak, is maraming matutuwa. Kasi nga, nagyabang ka nung nandun ka sa taas. Diba? Kaya nung bumagsak ka, natuwa sila sa'yo dahil sa kayabangan mo. Ganun yun. Okay, yan. So mga madam sir, maraming salamat mga Repa Pits sa panonood ng aking video upload na to. So magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na upload. And then, ingat kayo palagi. God bless all. Okay, so this is once again Dog TV. And peace. And I'm out. Bye-bye. God bless all. Mwah.